advised. The opinions and views of hosts and guests do not reflect those of the station. Sa inyo lahat, welcome again to another 1 hour of Usapan Kalusugan. Ako ay yung host for today. Ating kaibigan si Brother Ray ay hindi makapagpunta rito. At akong host ninyo, si Vic Chua. Last week, ang ating talakayan ay tungkol sa mga feminine disorder. This week, nakita natin last week na iba-ibang mga klaseng disorder, including ang mga breast problem ng mga kababaihan. Ang ating population dito ay mas marami pa yung mga babae kaysa sa mga lalaki, kaya magandang talakayin itong mga bagay nito. At itong umaga nito, ang ating topic ay magiging breast cancer. We have our good friend, Dr. Roger Salindong, who is the founder of Clinica Biologica and Center for Biological and Integrative Medicine. Siya ay board-certified occupational health specialist at siya ay consultant to different local and multinational nutritional companies. Ating kaibigan si Dr. Roger siya ay isang unique na doktor. He goes and study beyond the industry, the medical industry, because there is such a big demand for non-surgical ways of beating the diseases, and there are better and more effective ways as well. Si Dr. Salindong offers many kind of nutritional and many kind of alternative approaches, complementary approaches like IV vitamin C, chelation therapy, homeopathic remedies, integrative cancer therapy, IV glutathione drip, and cellular nutrition. Ang kanyang magandang motto ay napaka-unique. Ang sabi niya, healing with compassion for God's glory. Welcome, my friend, Dr. Roger Salindong. Ay, magandang umaga, Sir Vic. Salamat po for again inviting us over. It's a pleasure to invite people who are really excited towards yung mga iba-ibang mga modalities na makakatulong sa kalusugan ng mga ating kababayan. Nakakatuwa nga po. At sa ngayon kasi marami na talaga tayong pwedeng gawin. Lalo na paggamot ng cancer ng breast sa kababaihan. Totoo yun. Dahil after the invention of genome, maraming lumalabas sa mga breakthroughs in medical science, At nakakalula na sinasabi nila na yung no solution, ngayon meron tayong maraming mga solution through the natural way. Ang kaganda nung aking kaibigan ay the non-invasive way. Hindi nakakapagpinsala sa ating katawan. So, ang topic natin ngayon will be breast cancer. And magandang ating pansinin, anong talaga ang causes of breast cancer? Kung titignan mo, Vic, sinasabi sa mga literature, wala talagang single cause na pwede mong direktang ipipinpoint na kung bakit ang isang kababayan magkakaroon ng cancer. Yung mga sinasabi natin, mga genetic factor, ito ay isa lamang sa mga risk factor. Yung genetic, ito yung sinasabi nilang hereditary. Wala pong katotohanan na pag sabihin na natin na lahat na ng kamag-anak mo namatay na ng cancer of the breast, hindi po ibig sabihin na ikaw
na babaeng kasama sa pamilya ay magkakaroon din ng breast cancer, no? Ang ibig sabihin lang po nito, meron ka ng predisposition, no? Pwede kang magkaroon ng mataas ang risk mo na magkaroon ng breast cancer, lalo na po kung hindi mo babaguhin yung mga dapat baguhin. Correct. No, it's number one dyan, pagkain, lalo na kung abusado ka sa katawan mo, naninigarilyo, tapos wala kang iniinom na mga supplements, or masyado ka pang nagpupuyat, or mga ganun factors, lifestyle factors. So malaking bagay yon, lalo na sa pag-development ng cancer. Normally, ang pag sinabi ng breast cancer, ang nakikita ng mga ating laymen ay it's as simple as breast cancer dyan lang. Pero napakarami palang klaseng yung iba-ibang klase palang ang breast cancer, no? Oh, maraming klase, no? Pero yung tatlong most common na nakikita namin ay yung meron tinatawag na carcinoma in situ, no? Ang tawag namin dito yung DIC lang to, no? Ductal carcinoma in situ. Kung titingnan mo sa mga literature, ang ductal carcinoma in situ is hindi nga ito classified as cancer. No? Kasi ito pa lang, hindi pa talaga siya. Pero parang sinasabi nila na magsisimula na ito maging cancer. No? Kaya nga kami, pag ang diagnosis ay ductal carcinoma in situ, tuwan-tuwa kami kasi pwede kang magsabi, mas madaling gamutin kasi nga, baguhin mo lang yung lifestyle ng pasyente. Ito yung mga pasyenteng magandang candidate na talagang hindi pwedeng hindi kami nagsasabi na magkikimo sila or magtuloy pa sa radiation. Ay pagdating naman sa yung mas invasive, no? Ito yung IDC, kung natatawag nila, yung invasive ductal carcinoma. Ito yung yata yung pinaka-most common na nakikita namin, no? Lalo na sa clinic po namin, no? Ang porsyento nito, medyo mataas ang porsyento nito compared to all other cancers sa breast. Tapos mayroon pa yung mga HER2, sinasabi na HER2 positive. Ito yung mga test na ginagawa ngayon, no? Especially sa mga allopathic practitioner, no? Tinetest nila yung sensitivity nung cancer cells sa isang klase ng gamot. No? Pag nag-positive ka kasi sa HER2, pwede nilang sabihin sa iyo na pag nag-chemo ka, gagamitan ka nila na isang klaseng gamot, specific na gamot, na para ita-target yung mga HER2. Yung mga ganon. Itong HER2 positive, yun ay ibig sabihin nun, yung kanyang yung estrogen receptor at saka progesterone receptor, hindi siya may kakulangan. Hindi ako masyadong familiar how it works, no? Pero sa practice ko, ang nakikita namin doon, once you tested positive doon sa HER2 nga, no, gagamitan ka nila na isang certain drug, yung Herceptin, no, na susceptible daw, yung mga parang targeted siya, na specific siya doon sa mga HER2 sensitive na cancer cells, no. Pero ang downside kasi ng HER2 side effects, lalo-lalo na yung cost. Ang alam ko, nasa 1.2 million siya. Tapos, ang sinasabi nila, ang pagkadating na halimbawa isang taon ay hindi mo na-arrest, no? Nag-mutate daw. Isa yun. Naging hindi na effective. That's the problem with chemo drugs, eh. Kasi always may danger of developing into a second cancer. Lalo-lalo na sinasabi nila yung leukemia. Kasi nga, most of the chemo drugs, number one na apektuhan is the bone marrow. Correct. So with the continuous use ng chemo treatment, sinisira mo. Usually, ang cycle kasi, umaabot, minsan, 6, 12, no? So, tuloy-tuloy yun. Every month, usually, may pahinga ka lang isang buwan, tapos second month ulit. So, ganon. Every 3 weeks yung cycle nila, eh. So, ang isang buong, is about 6 cycle. That's 1, no? Tapos after nun, claim na nila na wala na talaga, magaling ka na with cancer. And sa amin, no, for our patients na nag-undergo ng chemo, hindi mo pwedeng i-claim, no, na the patient is already cancer-free. Kahit makita mo na ang mga parameters mo, yung mga tumor markers mo, even yung mga bone scan mo, na negative for cancer,
it doesn't follow na ang pasyente is cancer. Doon namin nakikita na maraming nagkakamali eh. Kasi once na you give the word cancer-free to a patient, akala nila talagang zero na yung cancer-free nila. And sometimes, they go back dun sa old ways nila. Yung sigarilyo na naman. Ang hindi nakakalimutan sabihin na nag-remission lang yan. Andiyan dyan pa lahat yung cancer mo. But, wala lang silang activity that could cause you a problem. Correct. Pero, cancer patient ka pa rin. Diba? Yun ang madalas eh. Kaya nga sabi namin, once you're a cancer patient, you'll always be a cancer patient. Right. Hindi ka na pwede bumalik doon sa old ways mo. No, ang daming bawal. And most of the time, pag mga cancer patients, especially coming from allopathic treatment, ang sinasabi ng mga doktor, wala daw bawal. No? So, yung mga pasyente, kain na naman uli. Ang cancer cells kasi, gustong-gusto niyang kainin yung sugar. So, every time na umiinom ka ng soft drinks, umiinom ka ng mga artificial beverages, nagpipiesta lahat sa loob ng katawan mo yan. Diba? So, mabubuhay na naman uli yan. So, mag-activate na naman yan. Mamayang konti, after 3-6 months, diba? Meron ka na naman naramdaman, umubo ka lang ng konti, pag CT scan ng x-ray mo, may bukol ka na naman sa baga. You know, alam mo, Dr. Roger, in 2004, yung University of Michigan, na mayroong isang molecular biologist, ang sabi niya, napansin nila, ang tanong, bakit itong sinasabi nating cancer ay breast cancer, ay bumabalik na bumabalik. Ibig sabihin, after 5 years or 7 years, bumabalik. Napansin nila na yung mga treatment pala yung mga ginagawa na pinapatay yung mga cancer cells ay hindi pala kompleto. Yung pala ang cancer, mayroon tayong tinatawag cancer stem cell. Meron na rin. No? Yung cancer stem cell, nakatago niya yan sa vascular niche. Okay. So, banat ka ng banat, pinatay mo, ang akala mo, na todo mo, pero nakatago yan. So, cancer stem cell produces one of its own kind. Pag mahina, katulad sinasabi mo, balik ka sa yung mga bisyo mo, o kaya halimbawa yung mga hindi ka nag-aalaga, ngayon, it will produce one of its own kind, wala kang panlaban. Ngayon, babalik na naman. So, in other words, sabi ng molecular biologist, hindi single pathway lang. Wala. Hindi pwede. Kailangan multiple pathways ang approach. Kaya sinasabi mo, Doc Roger, na importante, hindi mo papansin na magaling ka na. No? Meron akong narinig. Yung cancer marker, ang akala niya, negative, pero nandiyan pa yung naramdaman yung bukol. See? So, we should remember one thing. There is a cause. Kung halimbawa bumalik ka sa yung mga dating lifestyle, ano mangyayari? Siyempre, you will doomed to experience once again what has befall upon you. Di ba? Kaya nga kami ngayon, very particular kami, especially with yung tinatawag nga, sabi nga ng WHO, ang still pinaka-cost-effective way to treat, to address cancer, no, is prevention pa rin talaga. No? And yung sinasabi nga ng WHO na up to this point, no, pinopronounce na nila ngayon na up to 2030, yung number of deaths from cancer, which is more than 7 million, no, will likely double. Sabi nila baka maging mga 11 million by the year 2030. Wow. No? So, kung titignan mo, yung pronouncement na to ng WHO, ano yung sinasabi nila sa atin? Ang sinasabi nila sa atin dito now, na kung meron tayong maririnig ng mga bagong teknolohiya, bagong gamot, na i-offer sa atin. Di ba? Siguro mag-isip-isip muna tayo. Kasi parang pinangunguna na tayo ng WHO Sinabi na nila ba until 2030, ang cancer deaths will double. So kung dami pa yung cancer death, parang sinasabi nila na wala pa tayong inaasahan na magandang treatment methodology. Kasagutan talaga sa cancer up to the year 2030. Dahil kung ang WHO sasabihin, ang cancer death, babaksak na yan by 2030 kasi meron na kaming
alam na bagong teknolohiya na pwede nating gamitin, yun ang sasabihin nila. Pero ang sinasabi nila ngayon, kabaliktaran. So, ibig sabihin lang po nito, wala pa tayo talagang maasahan until the time na by the year 2030 na walang masyadong pagbabagong maririnig sa cancer treatment. Wow. That's a very It's sad. sad story. Nakakalungkot, pero ito yung reality ng buhay. Ito yung sinasabi nila sa atin. So, anong point dito? Ang point dito is that wala talagang single bullet or single magic bullet to treat cancer. Kaya if you have, let's say, cancer of the breast, so the best way for you to do is really try to find out for yourself kung ano talaga yung pwede mong pang-ibang gawin outside of the treatment ino-offer ng allopathic medicine. Diba? Sa allopathic medicine, kasi tatlo lang talaga eh. It's either chemo treatment, radiation, and surgery. Yun lang. Diba? Yun lang. Alam mo, kaya sinabi ko sa aking isang kaibigan na MD at saka PhD molecular biology, sabi ko, alam mo yung mga nutritional side no? Sa atin dito sa buong Pilipinas, kulang tayo sa nutritional oncologist. No? Sabi ko sa kanya, better increase your tribe. Tama ka doon, no, Vic? Pero sabi ko nga ako naniniwala ako sa kabutihan ng tao kasi, no? Ang problema kasi hindi naman kaming mga doktor ang may problema eh. 'Di ba? Ang problema was the system eh. 'Di ba? Yung sistema kasi how we were taught to treat patient, 'di ba? Ang turo sa amin kasi dikahon lang eh. Dikahon. 'Di ba? Ito nga kahit sinong doktor, espesyalista man o yung down to the primary care units, tanong mo kung ano yung tinuro sa amin treatment sa cancer. Tatlo lang. Chemo, radiation, surgery. So, pag may dumating na pasyente sa amin, ano yung offer namin? Yun lang tatlo yung tinuro sa amin. Hindi yun lang sasabihin ko sa'yo. Kaya mga kaibigan, ako saludo kay Dr. Roger na he goes beyond and then try to investigate what are the different modalities na dapat pansinin upang makakakuha ng holistic approach. Yes. Na halimbawa, makuha mo ang kompleto to be able to regenerate a certain cancer patient into its back to normal physical. Ang Panginoon, ginawa nito kompleto eh. Tama. Di ba? Kaya makikita natin mamaya na talakayin natin na tungkol sa halimbawa, anong dapat nating gawin upang tayo'y makakapag-iwas na itong napaka masakit at napaka-mahal ng klaseng degenerative disease. Okay. Ngayon, alam mo, sa itong mga ating mga sinasabing itong cancer nito, no, sa Amerika, dahil sa sinasabi natin na walang kasagutan, dinadagdagan pa nila. Itong Herceptin, dadagdagan pa nila ng isang yung latest in science, the first anti-angiogenesis drug, yung Avastin. No? Mahal nito, mahal pa ito. Doble tama. At hindi lang yon. Side effect, kawawa yung pasyente. This is where we have to find out na halimbawa how to take care of our system, no, in order to avoid ito mga sinasabi natin ng cancer. But if supposing nandyan na yung cancer, no, then there are also natural ways, no, on being able to arrest. No? Like for instance, sinasabi natin yung Orto-Warburg principle. No? Ang cancer ay takot sa oxygen. No? Katulad sinabi mo, huwag mo bigyan ng pagkain. Ang bibigyan mo pagkain, yung sugar. No? Tapos hindi lang, cancer in acid hypoxia. So pag oras na halimbawa, acidic ang blood mo, ang gagawin natin... Fiesta cancer mo. Fiesta. No? And so, ang ginagawa nila, Dr. Roger, ay gumagawa sila ng paraan to be able to restore back to the body, back to its pH. Kailangan nasa alkaline ka. No? Ito ay very noble in the way of helping people who are in that particular predicament. Okay. No? So we have here, agad-agad meron tayong mga text. No? Ito 0916-7361553. Doc, meron po bang vaccine for cancer in the woman's reproductive organ?
Okay. Vaccine, Ah. Shortcut yon. I will not mention the drug, no? Pero ito yung isa sa pinakamalakas ngayon sa Pilipinas na promote, no? Even may mga personalities pa nga nagpro-promote nito, no? Pero siguro ingat po lang kayo kasi yung drugs na yon already reported about 12 deaths, no? And wala po talagang studies that could say na itong drug na to will talagang prevent especially yung cervical cancer in women, no? So wala po talaga silang stronghold doon sa ganon, no? And it comes to a point na kasi ang hindi maganda rito, they are recommending it even to sa mga kababaihan na as early as even as 12 years old na. No, and if you look at yung mga studies, no, ang dami po talagang untoward side effects once you started using the vaccines, no. Ang tanong lang, bakit kaya magbabakuna? Hindi mo ba kayang patibahin yung katawan? Kami ngayon, no, I have one case of meron akong kaso ngayon sa clinic na usually kasi it will start as a ordinary infection katulad nung HPV, no, yung sinasabi nilang yung papilloma virus, no. Ito po talaga yung sa cervical. Cause ng number one cause ng cervical cancer. Pero hindi po sinasabi ang HPV virus po kasi palakasin mo lang yung katawan mo, no. Sabi sa mga literature, sa loob lang ng 2 taon mawawala na yung papilloma virus sa katawan mo. So ano lang ang gagawin mong number one prevention na cost-effective? Palakasin mo yung katawan mo. At saka sumigla pa. Pasiglayin mo yung katawan mo, iwasan mo yung mga bagay na hindi na yung mga hindi magaganda. No? So why risk yourselves sa vaccine kung meron naman palang paraan na natural? Correct. Diba? Pero kung sabihin natin positive ka na for the papilloma virus, I have patients na tested positive. No, may test po kasi ngayon na ginagawa yung HPV DNA, no. Kukuha lang ka ng sample and then they will test you for kung negative o positive, malalaman nila 'yon, no. So kung positive ka doon, kami ang ginagawa nga namin was basically do immunomodulation, no. And then sinisiruan namin sila, believe it or not, ang ginagamit namin is hydrogen peroxide. No? Pumuputok yung mga virus na yan pagdating ng hydrogen peroxide. Ina-IV po namin yung yung hydrogen peroxide. Ayun. So you have things are going around throughout the world to do some vaccine for cervical cancer. Ang identification nila ay because of the virus. Yes. Yung virus, even di lang ang virus, maraming ibang klaseng virus No, the last time yung sa Ondoy, sa Iligan, no, ang sabi nila na marami na namamatay sa leptospirosis. Marami. No? Ang tanong ko, ano ba ibig sabihin ng sino ba mga age bracket? No? Ang age bracket daw ay mga bata at saka matatanda. Well, name the game. Kasi ang mga bata, hindi pa develop ang kanilang immune system. Ang matatanda, yung kanilang immune system ay declining. So, napaka-importante pansinin natin na ang Panginoon, binigyan tayo ng katawan natin, may panlaban ang ating immune system. Kaya dyan sa clinic nila, Dr. Roger, they have all of these, yung sinasabi na immune modulators, no, para upang ay sumigla at may panlaban. Yes. And so, if we have such a simple case, no, why should we go to the compromise approach? Di ba? Tsaka yung cost nga niya, parang hindi siya, at least, no? I think it's about 15,000 yung vaccine Ganon. Yeah. Yung 15,000 bili mo na lang ng pagkain. Okay? Yeah. So, I mean, this is a good question that was sent to us, no? In order to let the viewers know of such a present situation. And, vaccine in one way was done because of some kind of a remedial or prevention. But in the truth of the matter is,
we have around us many ways, no? Yeah, po. Many ways, or even folklore medicine, no? Ito may ngayon, we have to stop for a while, and we'll come back, and there will be many more beautiful discussion on tungkol sa mga problema ng mga babae.